At ngayong umaga po, for the last time, I want to preach on the message, don't be a devil's food. Huwag tayong maging pagkain ng ating kalabang diablo. Sinasabi, para sa akin, kung if I were Samson, alam ko na pinaglolo ko na lang ako ng babaeng ito. Tama po ba ako? Pero magkikita po natin, pero alam niya na pinaglolo ko siya, pero bakit nabulag pa siya ni Delilah? And alam niyo, young people, alam niyo po sa sarili niyo minsan, na yung mga tao sa paligid natin, even yung mundo ito, ay pinaglolo ko na lang nila tayo. Pero sometimes, ang problema sa atin, alam na natin, pinaglolo ko tayo. Pero, sige pa rin tayo ng sige. Kaya nga po, napakalaga, don't be a devil's food. The Lord, niligtas tayo ng Diyos, hindi para lang maging kainin po ng ating kalaban. Niligtas tayo ng Diyos, hindi para maging pagkain lang tayo ng ating kalaban. Niligtas tayo ng Diyos para luwalhatiin natin yung Diyos sa buhay po natin. Amen? And that's the very purpose why you are here this morning. Minsan din po ako nag-observe sa buhay ko, Lord, what is life is all about? Binabuhay kami, tapos mamamatay din kami. Our life is about pag-aaral na lang ba? Ang buhay is all about pagtatrabaho na lang ba? Ang buhay is all about pagpapakayaman na lang ba? Yun po ba yung buhay? Hindi tayo nilikha ng Diyos dito para mag-aral, para magtrabaho, at para yumaman lang. Nilikha tayo ng Diyos, nabubuhay tayo para maglingkod sa Panginoong Diyos. Imagine yung life ng hindi mananampalataya. Monday, anong gagawin nila? Kakain, magtatrabaho, at matutulog. Pagka-Tuesday, anong gagawin nila? Kakain, magtatrabaho, ano pang pangatlo? Matutulog. Pagkatapos, bakit nila kailangan matulog? Kasi pagka-Wednesday, anong gagawin nila? Kakain, magtatrabaho, matutulog. At bakit nila kailangan matulog? Kasi pagka-Thursday, anong gagawin nila? Kakain, magtatrabaho, matutulog. Pagka-Friday, ano nang gagawin nila? Kakain, magtatrabaho, at matutulog. Tapos pagka namatay ka, kinuha ka ng kamatayan, tatanungin ka ng Diyos, ano yung ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Anong ginawa nyo? Kumain, magtrabaho, at matulog. Ang tanong ko, worth it ba yung buhay kung ganyan na ang gagawin mo? I don't think so. Parang hindi sulit ang buhay. Pero isa lang po masasabi ko, kung ipapagamit nyo yung buhay nyo sa Panginoong Diyos, nagagamit kayo sa Panginoon, at if ever man kunin kayo ng Panginoon, masasabi nyo na worth it ang buhay nyo sapagkat pinagamit nyo sa Panginoong Diyos. Right? Sana maintindihan natin na ang buhay walang masamang mag-aral ng mabuti, but that's not the purpose of life. Kinuha yung cellphone, ganun sometimes yung magnanakaw. At hindi nyo alam na si Satanas, ganyan niya sometimes nakawin ng mga kabataan. Hindi nyo napapansin na nananakawan na pala kayo ng ating kalaban. Kaya ngayong oras po na ito, we have to commit and we have to seriously commit to the Lord. Kasi baka mamaya, lahat na napakinggan nyo nung Monday, lahat na napakinggan nyo Tuesday, pag alis nyo dito, ay nanakawin lang ng ating kalaban. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. At huwag sana natin ngayaan na yung pinagpagalan ni Pastor Bugtong, yung pinagpulakan ng mga preachers, pagkatapos dito, nanakawin lang ni Satanas ng ganun-ganun na lang. Yung lahat ng inayakan nyo dito, nag-commit kayo, Lord, aalisin ko na yung love life ko, Lord, aalisin ko na yung bisyo ko, Lord, nag-uwin na ako ng kaluluwa, at huwag nyo ngayaan. After that, uuwi kayo, wala na lahat. Burado na lahat. Sayang na nagpagod kami, nagpuyat kayo, tapos ganun lang. Pero gusto ko pong sabihin, kapag gumagawa ang Diyos, gagawa talaga yung kaaway. Kaya I preach this para palalahanan namin kayo. Baka mamaya, pag uwi nyo sa bahay, ang gulo-gulo sa bahay nyo. Ganyan tayo sisirain ng ating kalaban. Mga young people, sana wag lang natin sabihin, mahal natin yung Diyos. Ipakita natin yung pagmamahal natin. Paglingkuran natin yung Diyos. Huwag tayong maging sakit ng ulo ng pastor natin. Huwag tayong maging sakit ng ulo ng simbahan ng magulang natin. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating Panginoon Diyos by giving our own life. But sino si Satanas? Satan wants to destroy your life. Sino yung Diyos? If you're given a chance, sino pipiliin mo? Yung bulong ni Satanas o yung calling ng Diyos? Tanong ko lang po yun. Sino ang pipiliin niyo, Brad? Yung bulong ni Satanas sa'yo? O yung panawagan ng Diyos sa'yo?
Sana po, bawat isa, mas maging malakas yung panawagan ng Diyos sa atin kaysa bulog na ating kaaway. Binubulungan ka ngayon, huwag mong ibigay yung buhay mo. Huwag mong bulungan ka ngayon, huwag kang mag-win ng kaluluwa, huwag pang mapagami sa Diyos, niloloko lang kayo ng mga pastor na yan. Yun ang bulong ni Satanas para sirain ang buhay mo. Pero gusto ko pong sabihin, sana mas malakas yung pandinig natin sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Tayo lahat ay tumayo, and for the last time, let's commit ourselves to the Lord. Lord, thank you for this message. Because of this message, naintindihan ko kung sino kayo sa buhay ko. At wala pong ginawa sa Satanas na maganda para sa akin. At ngayong umagang ito, magko-commit ako na hindi ako susunod, hindi ako magikinig sa anumang bulong o temptation na aking kalaban, kundi susunod lang ako sa iyo. God is calling you this morning. Why don't you come? The altar is open. Ipakita mo na mahal mo yung Diyos. Lord, I love you more than anyone. Lord, I love you more than anything. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw yung nagligtas sa akin. At malaki yung utang na loob ko sa inyo. We do acknowledge na marami tayong utang na loob sa tao, sa boss natin, sa teacher natin, sa magulang natin, sa mga tita natin. Pero lagi natin tandaan, mas malaki yung utang na loob natin sa Panginoon Diyos. Young people, hindi ko po alam how we can save the generation today. Pasama na po ng pasama. Pero if there's one young people na kagaya, even just one young people na kagaya nyo that will surrender his life to the Lord, marami yung magagawa. You can influence others. Ang napakalaga, huwag niyong ayaan na ma-influensyan kayo ng mundo. At hayaan natin na ang Diyos lang ang mag-influensya sa atin. Salamat po sa lahat po ng lumapit. But I hope and pray na hindi lang kayo lumapit sapagkat pinapalapit kayo. Kundi lumapit kayo with all your heart because you really want to commit yourselves to the Lord. Lord, I understand that this life belongs to you. Ang buhay nito ay pagmamay-ari lang. Kaya Lord, gamitin nyo. Maybe you are this morning, Lord, patawad po. Marami po ang pagkukulang sa inyo. Patawad po. And this is the right attitude that every Christian should have. A humble heart. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me sa lahat ng aking pagkukulang. Forgive me for I always fail you. I always fail you, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po ako. Minsan mas pinapalagaya ko yung aking kalaban kaysa sa iyo. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Pero this time, help me na mas maging masaya kayo sa buhay ko kaysa yung ating kalaban. Huwag niyo hayaan na si Satan masaya sa iyo pero ang Diyos malungkot. Di baling masaya yung Diyos sa buhay mo at di baling malungkot po, Satanas. Because you are saved for purpose, with a purpose. I'd like to ask Pastor Bugton, please, to lead us po. Pakituloy po ating invitation po ngayong umaga. And let's just keep praying as I also pray to the Lord.